sa buhay. Sa mga pamilya rin nitong mga dumukot na to, hindi po magtatagal. Kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga maliliit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Yun na kung sino yung tinutukoy ko. O siya. Question kung sino-sino nilalabas sila, hindi ba silang Walang personalan, kaya sana hindi ka magalit sa amin, ha? Your Honor, gusto ko nga para maklear ng mga yun. Gusto. Saka, never ako magalit sa politiko kasi kaibigan ko yun. May mga pinagsamahan po tayo, mas po tayo. Ba't ako magagalit? Your Honor, saka wala po akong nilalabas sa video. Kayo mga manyo-nyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan na yan, na wag na kayo papasok sa teritoryo namin, na maglalabang kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila, alam niyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo. Saan nagsimula ang mga ito? Bakit si Atong Ang at si Gretchen Barito ay nadadawit dito? Pulutan yung pangalan ni Gretchen Pareho doon sa Gising sa Bungero. May ganun ba? I cannot comment on that yet. Kasi we have to, sabi ko nga, we have to validate a lot of data. Pero may ganung info din kayo na may artista nga nasa po. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista. Basta, there are others. Ang online sabong ay naging sikat sa mga sugarol noong 2019 dahil sa COVID-19 pandemic. At sa panahong ito, ang sabong ay naging legal sa ating bansa. At may napaulat na mga pandaraya. Ang halimbawa sa mga pandaraya ay ang pagpipilay sa mga manok, ang pagpupurga sa mga manok upang manghina ito, pinapaliguan ito at ibublower pag ilalaban na. At ang tari ng manok ay binabaliktad nila at pinapupurol. At nagalit sa naturang dayaan si Atong Ang, isang kilalang negosyante at kapitalista sa isabong. Kaya naglabas ng video si EE na galit sa mga pandaraya sa online sabong site. Dalawang website ko, yung sa amin na W20 Live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil mayroong mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin yan, ito ang original namin na isang taon na natin tinatayaan yan. More or less, andyan yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nag-double agent, triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinebenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng PAGCOR, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao, ganito nila kayo niloloko. Kayo ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa W27, tingnan nyo maigi. Itong W na merong dash sa gitna, illegal yan. Tingnan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninakaw nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niyan, lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan. Tingnan mo kung gano'ng katarantado ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ito ang tunay na kumpanya, na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba, hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw. Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayong mga gago ngayon. At may babala siya sa mga taong namimirata sa kanyang site. Lahat yung mga website na yan, yung mga agent na yan, tandaan nyo to, ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo kakalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. More or less kilala na namin yan, okay? Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo maigi. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyonyopi na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo. Although alam ko naman,
medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan yan, na wag na kayo papasok sa teritoryo namin, na maglalaban kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila. Alam niyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Wala ka kwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent nyo, ayusin na natin, hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Tama na yan. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimula nang nawala ang iba't ibang mga sabungero. Nagsimula ito kay Michael Bautista noong Abril 28, 2021, kung saan sinundo ito sa dalawang mga tao na nakapusas. Sunod si Ricardo Lasco, kung saan noong August ay nilooban ang kaniyang bahay at siya ay isang chicken breeder at master agent sa isang online sabong at napakarami pa pong nawala. Pagkatapos nito, simula ang investigasyon noong 2022 kung saan nakipag-usap ang PNP sa mga managers at security guards sa arena at isinaad na may nangyaring dayaan kaya hinuli ang mga ito. Hindi tumigil sa paghahanap ng hustisya ang mga miyembro ng pamilya sa mga nawala ng missing sabungeros hanggang lumitaw si alias Tutoy at idinawit ang kanyang buos na si Atong A. Affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa missing sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. As a matter of fact, the first time that his name is coming out now is precisely because this alleged self-styled whistleblower is in need of money. Is in need of money, and that is why he is holding in abeyance the filing of a sworn statement. In the Manila case, the lawyer handling the Manila case has already intimated to us that one of the accused there will be a legitimate whistleblower who has been interviewed by us as well. No, not by us, but by that lawyer handling the case, who will point to this Don Don as the one responsible. Not the one responsible. Operationally and logistically, all the people around him, or the people who have disappeared, were under his supervision. Wala na sila. Maawa naman sila sa amin. Napakahirap. Napakahirap sa bilang isang ina. 2 anak mo, nawala. Nawala naman, ikaw alam na kagalit nila. Nagmamakahawa po kami sa pamunuan ng WPC na sana naman po makipagtulungan po kayo sa amin. Makipag-usap po kayo sa pamilya, sa mga pamilya ng nawawalan para magkaroon po kami ng idea kung ano pong bang nangyari, kung ano pong ginawa nyo sa kanila. Sana po tulungan nyo po kaming makita, tulungan nyo po kaming mahanap. Nagsumbong nga kami sa NBI. Anong sinagot sa akin para akong sinakluban ng isang drum na malamig na tubig na sinabi, ay nay, wala na yun. Pag ganitong 24 oras nang nawawala, wala na yun. Baka malay nyo, sinindihan na ng sinilaban na yun kasamang goma. Wala na tayong Bigla akong lumabas para akong
Para kung hindi ko malaman kung anong parang kulang na lang atakihin ako. Okay, atensyon kay NBI Director Santiago, no? Ang pahayag ng ina ni Lasco na nang lumapit daw sila sa ahensya ng NBI, may nagsabing wala na yan, baka sinunog na yan. At para umanong aatakihin siya. So, panawagan natin kay NBI Director Santiago na maimbestigahan yan. Sino kaya sa kanilang ahensya ang nagsabi sa naturang matanda? Baka wala na yan. Sunog na yan. No. Na maimbestiga. Nakaanib mismo sa NBI. Ang mga pandaraya sa sabong, mga kapatid, ay tinatalakay ito sa documentary sa Kwento ni Juan channel. At ito pala ang iba't ibang mga pandaraya. Bakit yung mga sindikato na mga malalaki ay nagalit? Sandali, Okay. Sandali. Itong sandali tignan natin ang pandaraya. Okay. Ito pala. Sa likod ng makulay at tradisyonal na mundo ng sabong, nag-ugat ang isang serye ng karahasan at misteryosong pagkawala dahil sa malalalim na issue ng pandaraya. Hindi na lang simpleng laro ng tapang at swerte ang sabong. At tradisyonal na mundo ng sabong. Nag-ugat ang isang serye ng karahasan at misteryosong pagkawala dahil sa malalalim na issue ng pandaraya. Hindi na lang simpleng laro ng tapang at swerte ang sabong. Naging larangan ito ng tusong galaw kung saan may mga sabongerong sadyang nandadaya para manalo ng malaki. Dahil dito, nabuo ang tensyon at galit mula sa mga taong may kontrol sa industriya. Kanina na may kausap ako na meron daw isang insect na grabe talaga ang kaniyang pagkadawit dito sa online sabong. At yung mga ari-arian niya, pati na lupa at iba pa, ay nabinta ng mura para lang sa pagpusta sa sugal, natalo siya. So ang nagiging swerte, dahil mura ang binta sa kanyang mga properties, ang swerte ay ang nakabili. Okay, tuloy natin. Na nagbunsod ng gantihan at marahas na hakbang laban sa mga pinaghinalaang nandadaya. Sa bawat laban, hindi lang pera ang nakataya, pati buhay ng bawat sabongero ay maaaring mawala kapag nasangkot sa madilim na laro ng pandaraya. Sa Pilipinas, ang sabong ay hindi lamang isang laro. Isa itong kultura, tradisyon at hanap buhay na sumasabay sa pag-ikot ng lipunan. At parang religion na din ito. Dahil tuwing linggo, punong-puno, mas puno pa sa ibang simbahan. Diba? Ang daming mga parokyano. Ewan ko kung meron bang mga galing na sa nagsisimba pagkatapos pumasok sa sabong. Sa bawat kanto ng baryo, maririnig ang sigawan at hiyawan ng mga tao habang naglalaban ang mga manok na tila mga mandirigma sa maliit na entablado ng sabungan. Sa gitna ng mga revelasyon ni Totoy, mas lalo pang naging malinaw kung gaano kakomplikado at kaorganisado ang pandaraya sa mundo ng sabong. Hindi lang ito basta-basta dayaan. May sistema, may mga kasabwat at may mga taong handang gumawa ng kahit ano para lang manalo ng malaki o maprotektahan ang negosyo nila. Isa sa mga pinakakaraniwang modus ay ang pagpapahina ng manok bago ang laban. Yun. Ayun ang sinabi ni Ang sa kanyang video na nagpapasok ng manok at tinutsupi. May mga handler na kunwari, maayos ang pag-aalaga. Pero sa likod ng sabungan, pinapainom pala ng sobra ang manok ng tubig
para maging mabigat at madaling mapagod. Minsan, may mga gumagamit pa ng kemikal na hindi agad nahahalata. Kaya sa unang tingin, parang normal lang ang manok. Pero sa gitna ng laban, bigla na lang bumabagsak ang performance. Hindi lang dito nagtatapos ang daya. May mga handler na sadyang niluluwagan o hinihigpitan ang talim ng tahri. Yun. Mga uri ng pandaraya pala sa sabong ito. Depende kung gusto nilang matalo o manalo ang manok. Kapag gusto nilang matalo, ginagawa nilang mahina ang tari para hindi makasakit ng malala sa kalaban. Kapag gusto nilang siguraduhin ang panalo, binibigyan nila ng advantage ang manok nila gamit ang mas matalim o mas matibay na tari. Meron ding tinatawag na sistemang taya sa kalaban. Dito, may grupo ng mga sabungero na magpapanggap na kakampi. Pero ang totoo, nagkausap na sila kung sino ang sadyang magpapatalo. Tapos, lahat sila sabay-sabay natataya sa kalaban para siguradong panalo ang pera nila. Sa laki ng pustahan, minsan milyon-milyon ang napupunta sa isang grupo lang, habang ang iba, lugi na. Isa pa sa mga matitinding modus ay ang derby fixing. Sa mga malalaking derby, may mga organizer na kasabwat na rin. Sila mismo ang nag-aayos kung aling manok ang dapat manalo, alin ang dapat matalo, at kung ilang laban ang dapat madaya. Lahat ng ito para lang mapanatili ang kontrol sa daloy ng pera at siguraduhin na hindi sila malulugi. Habang lumalalim ang investigasyon, mas dumarami ang kwento ng pandaraya. May mga sabunghero na biglang yumayaman, may mga handler na biglang naglalaho, at may mga organizer na parang untouchable. Sa bawat laban, hindi lang swerte at tapang ang puhunan. Kailangan mo ring mag-ingat dahil sa likod ng bawat sabungan, may mga matang nagmamasid at may mga kamay na handang mandaya para lang sa pera at kapangyarihan. At yun, daming nawala dahil sa ganitong ori na sugal at pandaraya. No? At sa isinagawa na Senate hearing, mga kapatid, sa pagpanguna mismo ni Senador Bato, nagtaka lang tayo dahil may expose dito ang ina ni sa isa sa mga nawala na pagkatapos sa Senate hearing, pumasok umano sila sa isang room at may ino-offer ang company ang mamaya pakinggan natin. Ito ang bahagi sa hearing. Pamilya ni Lasco. Si Ka-partner po, Princess. Princess. Yung kasama nyo? Sila po yung mga kasama namin sa bahay nung pinasok yung bahay namin August 30, 2021. Mother? Mother ka ni Princess? Ikaw? Kapatid? Ha? Kapatid po. Kapatid ni Princess? Pinsan po. Pinsan ni Princess? Andoon kayo nung dinukot si Lasco sa loob ng bahay niyo? Yes po, Your Honor. Noong nangyaring dinukot yung ano nga first name ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. John. Opo, John Lasco. Doon sa bahay. Andun kayong apat. Yes po, bali 8 kami nandun, lahat puro babae. 2021, 2022, ang mga pulis ay nagsagawa na ng investigation. Parang mahigit isang taon na. Puro babae? Yes po. 8? Yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo, binitbit ng mga, yes, mga pumasok sa bahay? Opo. Anong nawawala sa inyo? Anong dinala? Aside kay Lasco, aside kay Jun Lasco, yung mga losses niyo doon, para may binitbit pa doon na mga... bags, bolt. Bolt? Opo. Anong laman ng bolt? Pera po, Your Honor. Pera. Yes po, yung mga alahas niya po. For the record, si Jun Lasco ay isa pong master agent. Master agent and ng incorporator po ng online ng WPC. WPC? Yes po. Online sabong? Okay. So, nung nandoon kayo, anong nangyari? Kung pwede mo ma-relate sa amin, anong nangyari? Monday, August 30, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila kasi po, umuwi lang yun ng San Pablo weekend.
Friday, Saturday, Sunday dahil may farm siya sa San Pablo. Farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya yan. Pag uwi naman po niya, first Mondays to Fridays, dito po siya, ahente po siya ng lupa, real estate. Broker po sila ng kapatid niya dito. Then, Monday, nung nagsabi siya, niyaya niya po ako mag-withdraw sa bank, sa BDO. After po no, nagpunta na sa palengke, at magluluto po yun ng breakfast. Tapos pag uwi po namin, automatic yung gate habang bumubukas. Pagbaba namin ng sasakyan, actually kasama ko po yung pinsan ko that time sa loob ng sasakyan. Ako, yung baby ko na 2 years old, at siya po. Habang nandun daw po ako sa nagwi-withdraw, naka-hazard siya, may tumatawag na po, sabi nung pinsan ko sa phone. Kaya lang, hindi niya daw sinasagot. Hawak na lang yung baby ko, hinihintay lang po nila ako. Then, pag uwi po namin, pagpasok namin ng gate sa bahay, siya ang unang bumaba, umupo siya dun sa may garage po. Maglalaro siya kasi that time po is may laban, may entry siya ng manok sa Santa Cruz. Kaya po walang tao, walang driver. Yung mga tao niya sa farm nandun po. So after po nun, habang naglalaro, habang pumwesto na siya, hawak niya yung phone niya, bumaba po ako, may nagpasukan na ng mga tao. NBI kami. May warrant ka. Sabi ko, napatingin po akong ganyan. Tapos sabi niya, wala po akong kasalanan. Nagtaas agad siya. Pinapasok po kami sa loob. Pagpasok po namin sa loob, pinasasan siya. Then sabi sa akin, may kaso yan, estafa, large scale estafa. No bail, sabi po nung mga pumasok. Nagbababa po ng mas yun. Is I'm not sure kung bakit. Basta inaayos niya po siguro. Kaya nakatingin lang po ako, sabi ng mama ko, nakatulala lang daw ako na siya lang kinakausap ko. Wala po. Sa totoo lang po. Yung iba pa nga po may utang sa amin. Paano po kami magkakautang ng million daw po? Tapos yung iba na pong mga tao pumapasok na. Ito po yung pinsan ko. Inalalayan pa siya sa sasakyan po. Pinababa siya. Late siyang bumaba po. Ano mga suot nila? Naka-uniforme, naka-civilian? Naka-black po, may mga naka-shorts, may ibang naka-shorts na hindi ko alam kung nakuha lang sa kanto yung iba ng mga... Okay. Pero yung pong mga ilang tao na nakaharap sa akin is mga tindig, talagang kita mo na mga leader, not sure. Basta po ang sinasabi is, wag kayong magulo, nakakahiya sa mga kapitbahay kasi may kaso yan, baka makaano sa kapitbahay. Ngayon sabi ko, pakilala nila si NBI po sir. NBI? Yes po. Yun, nagpakilalang NBI, may warrant of arrest daw. Dapat binigay yung sabi nilang warrant para mabasa kung ano ba talaga search warrant o warrant of arrest ba yun? Ayun po nila. Dahil may dinala pa. Ibigay yung warrant, ginaganon lang. Wala po. Natutuloy na po ako nun eh. Tas sabi po nila, sabi ko, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko po yung family? Makasunod po kami. Puntahan niyo sa Batangas. Nagsalita po ng Batangas. Nagulat kami. Nag-sync in po kasi lahat habang Tapos bigla pong sinabi sa Manila, tough. O sige, may iiwan kaming mga tao dyan. Nagsalita pa po na ganun. Sabi ko, sige na po, hinabol ko pa po palabas. At kinatok ko pa ang sasakyan dahil gusto ko nga makahiram ng phone or makasunod po kami sa police station kung may kaso nga po talaga, sir. Pero ito po, yung pinsan ko, may sabihin po siya kasi siya po yung inakay mismo nung pinababa. Sige, wala lang naman to. Sige, Miss Honey Lynn Sason, go ahead. Nung nasa sasakyan po ako, nakita sina Ate Ses po nasa loob na po ng bahay. Ako lang po naiwan doon sa sasakyan. Tapos nakita ko po yung ibang mga lalaki nakaitim na nandun pa po sa may pinto, dun sa may garahe po. Tapos po, yung driver seat po, yung pinto po niya bukas. Tapos nakita ko po sila, nung nakita nila ako, na nagaganunan po sila, na ang sabi po may tao pa sa loob. Nakita po nila ako sa sasakyan. Tapos po, nung nakita po ako, may isa po lalaki lumapit sa akin. Tapos sabi niya, bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Mahinahon pa po yung pagsabi niya sa akin nun. Tapos po, Sandali. Okay ba?
Ano, Pwede ba tanggalin mo yung ano? Mahirap, hindi masyado maintindihan. ano yung sabi, sinabing bumaba ka? Sabi po niya na na bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Sabi niya po sa akin. Wala naman to. Opo, ayun po ang sabi. Tapos po, sabi ko sige po, ayusin ko lang po to. Kasi inaayos ko po yung laruan ng pamangkin ko. Tapos po, hindi ko po mabuksan yung sasakyan na paglabas. Sabi ko, pwede po pabukas. Pinagbubuksan niya pa po ako ng sasakyan. Tapos po, nung hindi pa gumana yung pinto nung doon po niya ako pinadaan sa kabila. Sa kabila po niya ako pinadaan. Tapos po, nung nasa pinto na po ako, tapos nakita ko po sila na nakaupo na sa sala, sa sopa. Tapos nakapalibot na yung mga lalaki. Tapos sabi sa akin nung nakatayo doon na ikaw, sino ka? Sabi sa akin. Sabi ko, napaganto po ako. Tapos sabi, ikaw, umupo ka dito. Sabi niya ganun. Sa ko po, ako po, namigay pa po ako ng face mask sa kanila. Kasi po, yung mga kasama ko po sa bahay, wala pong face mask noon. Kasi po, yung pinsan ko po, si Ate Lynn po, positive po siya that time. Tapos po, nakita ko po, ba't po nasa sala? Positive po yun. Kaya po ako po, namigay pa po ako ng face mask. Para lang po, concern ko lang din po dun sa may pamangkin po kasi ako, mga bata pa po yun eh. Tapos po, nung kakaupo ko lang po ng sasakyan, may isang lalaking umano sa na, ikaw, ka dito. Pinapasok niya po ako sa kwarto. Tapos po, nung pagpasok ko po sa kwarto, nakita ko po sila na kalat-kalat na po yung loob ng kwarto. Yung mga nasa nakalatag na po sa higaan, kinukuha po nila. Tapos po, yung isa pong lalaki, pinadiretso niya po ako dun sa may lagayan ng bolt. Sabi niya po sa akin, ikaw, buksan mo to. Buksan ko daw po yung bolt. Pero hindi ko naman po alam yung password. Tapos po, hindi ko pinipilit niya po sa akin na pabuksan yun, pero hindi ko po talaga alam yung password. Tapos yun po, lumabas na po ako nun. Tapos dinala na lang po nila yung bolt. Binitbit yung buong bolt? Opo, binitbit po. Gaano kalaki? Mga ganito. Usong-usong pa nga po sila nun nung paglabas ng kwarto. Ha? Usong-usong pa po. Ano? Usong-usong. Parang tulong-tulong po sila pagbuhat. Ilan sila nagbubuhat? 3 po. Makilala mo yun, nagbuhat ng gold? Makikilala mo? Makikilala ko po dito kung sino po yung nagpapasok sa akin ng kwarto. Nakilala mo? Opo. Andito ngayon sa loob ng session hall? Opo. Kilala niya. At nandyan sa investigation. Ituro mo nga kung sino. Sino? Huwag kang mag-alala. Paano dito? Ituro mo. Saan dyan? Ang pangalan? Si Mr. Roy Navarrete po. Navarrete? Pulis. Sir. Ikaw si Navarrete? Yes, sir. Navarrete Pulis, Pero nagpakilalang NBI. Sabi mo? Sir. Wala po ako dun. Naka-duty po kami dun, sir. Sa Laguna po. Wala po kami dun sa San Pablo po noong time na yun po. Hindi basta-basta kung ito, babae ito powerless ito. Mag-akusa sa isang pulis. Nandito pa sa harap ng maraming tao. Hindi ito basta-basta. Basta sabihin ko lang sa'yo na powerless itong tao na ito. Hindi ito pwedeng i-coach, hindi ito pwedeng turuan. So, nandoon ka, wala ka? Yes, Your Honor. Wala po ako doon po, yes, Your Honor. May mga evidence po ako, Your Honor, na nag-iikot po kami sa checkpoint kasi po... Kung kayo yung involved doon, kaya siguro hindi nag-responde yung tawag ng police assistance doon sa San Pablo Police Station, hindi nagre-react yung mga police doon dahil nga kayo yung nandoon. No, sir. Your Honor. Nasaan ka uli? Mr. Navarrete? Saan ka nandoon ng mga oras na yun? Anong date? Sir, nag-ikot po kami sa mga checkpoint po sa Lumban. May mga, po kami, picture po kami dito, sir, na magpapatunay po na nasa Lumbang kami, sir.
Nasa, check ko lang sir, anong mga time na yun. Kasi may, Anong oras? Anong araw ulit nangyari yun? Exact date, Miss... malayo po yung area sir, dun sa San Pablo, dun sa Sandali lang. Linawin lang natin mabuti, ha? Miss Sanilin, anong araw yon? August 30 po. August 30. 30, 2021. Opo. Okay. Anong oras? Mga 9 po. Mga 10. Mga 10 ng umaga. Inabot po ng 10 na po. Around 10 o'clock ng umaga. Opo. Okay. August 30, around 10 ng umaga. Nasaan ka, Mr. Navarrete? base po dito po, nasa Magdalena po kami. Nag-ikot po sa mga checkpoint po, namimicture po. Bakit? Bakit base dyan? Bakit ka pa magbase sa binibigay ng abogado mo? Bakit hindi ka lang magsasagot ng diretso kung saan ka nung panahon na yun? Yes sir, medyo yung time na yung pumabalikan mo, malayo na sir eh. Dapat magre-rely ako dun sa kung saan ako sa base cellphone ko sir. Kasi hindi ko naman memorize sa tagal nun sir eh. Your Honor. Sige sir, go ahead. I'm pretty sure General Carlos or General Cruz will be able to verify all these. Diba? Time, anong assignment, bakit siya nandun. Yes, Your Honor, we can check the actual detail of the Patrolman Navarrete. But right now, sir, I don't have the detailed order of Patrolman Navarrete during that time. Kasi kami dito sa Senado, veterano kami sa mga tinatanong eh. Pag may sumagot sa amin ng diretso, malamang totoo sinasabi. Pero pag sinagot kami ng tumingin sa kung saan at sinabing based to dito sa talagang medyo magdududa po kami. Ito po yung kapatid ko, sir, na pinasok nila may COVID that time. Kaya tiningnan niya rin yung mga pumasok sa kwarto. Ikaw yun? Ako po yung naka-quarantine nung araw niya yun. Kapatid po ako ni Princess Montañez. Okay. So, identify mo rin ito? Kaya kwento ko lang po yung nangyari. Ha? Yung pong nangyari. Yung nangyari? Opo. Tulog po ako ng araw na yon. Nagising po ako. May nagsisigawan na po sa sala. Akala ko po, nagtatalo po yung mag-asawa, si Boss John po at saka si ate. Tapos sabi ko, ano kaya yun? Tapos maya-maya po, tumayo na ako. Narinig ko po parang ibang boses na po. Sabi niya, may kaso ka. Tapos bubuksan ko na po yung pintuan. Bigla pong may pumasok pong dalawang lalaki. Tapos po, namukhaan ko po yung isa doon. Namukhaan? Opo. Andito ngayon? Opo. Ituro mo kung sino? Si Roy Navarrete po. Navarrete? Opo. So, dalawa na ang nagturo sa kanya na pumasok sa kwarto. No? Dalawa na ang nagturo na siya ay pumasok sa kwarto na mukhaan nila. Kayo nagtuturo kay Navarrete na pumasok doon sa bahay niyo. Ikaw, Ma'am Montañez. Mama ni Ces at saka ni Elise. Mami? Opo. Right. Ako din po kasi tinawag niya po ako. Tapos tinanong niya po kung kaano-ano po ako ni John Lasco. Sabi ko, manugang ko po siya. Tapos tinanong niya ako, ano ka ba dito? Sabi ko, ako po ay kasambahay lamang. Hindi ko po sinabi na ako ang mother nila. Basta sabi, tapos tinanong niya po ako, pwede ba buksan mo yung vault? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Ang nakakaalam po ay ang secretary niya. Tapos sabi, pinaturo niya sa akin yung vault. Sabi ko, hindi ko nga po alam. Sino? Sino yung niya? Roy, si Mr. Roy Baranyan. Navarrete? Opo. Yun, tatlo na ang nagturo ni Navarrete. Paturo niya yung vault, pinabubuksan niya po sa akin. Tapos? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Namukaan ko po din yung mata niya. Ha? Yung mata niya po at taas niya.
So, apat kayo nag-identify dito Opo, kay Navarrete. kasi yung pong pamangkin ko, siya din po yung kumuha sa akin. Yung pong lalaking yan. Ito po yung magkasamang Kami po ang magkasama ng pinapasok doon sa pamangkin ko, master's pinapasok bedroom. po kami sa kwarto. Nakakapagtaka lang po, alam nila lahat ng kukunin sa bahay. Grabe, inuna po nila yung kwarto namin. Paano po? As in, lahat ng gamit doon. Yung mga pictures po na talagang grabe yung Ultimo pong baboy, talagang sinaksak nila. lahat po ng gamit namin, 8 kami sa bahay, kinuha. Kahit yung mga wallet ko po, yung mga pera doon na nakasingit. IDs, lahat walang itinira sa amin. Bag ko po, kinuha din nila. Mga ID ko. Doon po nila lahat nilagay yung cellphone sa bag ko. 10 cellphone po yun, sir. Diyos ko, halos idinamay pa po nila yung tao. Roy Navarrete, Hindi ko po alam. Yes, sir. ito, apat na babae itong nag-identify sa'yo. Yes, sir. Ikaw pumasok doon sa bahay nila, pumuha sa, kinuha ninyo yung si John Lasco. Tapos kanina, yung dalawang magkapatid din, ikaw rin tinuturo. What a coincidence. Ano tingin mo? Makukumbinsi mo pa kaya ako? Yes, sir. Ha? Makukumbinsi mo pa kaya ako na wala kang kinalaman dito? Na ito, sipalit Dito sa investigation na ito, kinakabahan na ang nasa likod sa pagkawala sa mga asabungero, lalo na ni Lasco. Bakit? Ang tanong lang dito, bakit hinayaan kaya ni Senador na nanguna sa investigasyon, Senador Bato, na itong mga iniimbestigahan, itong mga kapamilya sa nawala na sa bungero, pinatawag nila ni Ang daw. At may offer si Ang. Ito sa interview, pakinggan ninyo. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Break time ha? Habang naghihiring break time sa Senado, pinapasok sila at may offer. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yan si Dondon, yung si Attorney Carol, at saka Jacob. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng yan. Bigyan niya ng ng lifetime medication sa Lifetime medication, bigyan. sa lahat. Pero hindi kami kumita. Yan. So, imposible naman kung hindi alam ito ni Senador Bato na ang mga inimbitahan nila sa Senate hearing ay pinatawag pala sa isinagawang break ng hearing at may nag-offer. Alam kaya ni Senador Bato ito? Tuloy natin. Kaso ito ha, ikaw tinuturo ng 4. Tapos yung kanina, 2 magkapatid na yung kinasuhan nyo ng drugs, ikaw rin ang tinuturo. Grabe naman coincidence yan. Ano ranggo mo? Patrolman, sir. Patrolman, ilang years ka ng patrolman? 7, sir. 10 years? 7, sir, 7. 7? Yes, sir. So, anong assignment mo since graduate ka sa pagka-police? Kung napansin ninyo mga kapatid, sa pahayag sa mama ni Lasco na nandun sa kwarto, nag-offer sa kanila, isa na si Dondon. So, ibig sabihin, di pa kumakala si Dondon nung nagsimula ang hearing na ito. Dahil kasama daw si Dondon ni Atong Ang na ino-offeran sila. Tuloy natin. Nag-intelligence, sir. Puro intelligence ng trabaho mo?
Yes, sir. Since after recruit training mo, intelligence ka agad? No, sir. Mobile driver muna, sir. Mobile? Yes, sir. Tapos intelligence na? Yes, sir. So matagal ka, 7 years ka intelligence? No, sir. Mga around 5 years, sir. Mga ganon. Hindi siya... recruit. Si IDG? Yes, Your Honor, sir. Nabablanko na ako. Sige, sir. I-take charge, sir. Yeah. General Cruz, Yes, Your Honor. in the light of 6 testimonies, Blanco daw si Senador Bato. what do you plan to do? Sir, right now, as I have said a while ago, that we have taken the statements of, or sworn statements of these witnesses, and we are preparing to file the appropriate case before the DOJ. And of course, we are still gathering more evidence, physical or circumstantial evidence, to support the testimonies of these witnesses. I have talked to the Chief PNP a while ago before he left for national yung importanteng meeting niya. But anyway, ang action taken daw niya to this PIB people, ilipat niya sa Kamkrami. At sa isang bahagi sa hearing, may sinabi si Atong Ang kay Senator Bato na may pinagsamahan daw sila. Mga kaibigan ko may mga pinagsamahan po tayo mas pa paano eh. Ba't ako magagamit? Your Honor, tsaka wala po akong nilalabas sa video. Ang huling-huling video ko, yung huli... So di daw siya magagalit dahil may pinagsamahan sila. Walang personalan, kaya... So ito ang investigation na sabi niya sa harap ni Atong Ang, walang personalan daw ito. Sana, hindi ka magalit sa amin, ha? Your Honor, gusto ko nga para maklear naman kami. Okay, Gusto ko. Tsaka, So parang takot ata si Senador Bato magalit si Atong Ang dito never ako magalit sa politiko kasi lumaki na ako na po. Then, Thank you. Gcash, at tomorrow, one day. May we ask for a reasonable time to comply because I think it may take Kaya, what is reasonable for you? 3 to 5 days, Your Honor. We'll just submit the... Yun ang bahagi na sinabi ni Atong Ang na may pinagsamahan sila. At kung ibalik natin yung pahayag sa interview ng ina ni Lasco, sa break mismo ng isinagawang Senate hearing, pinatawag sila at pinapasok sa room. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, doon si Atong Ang, yan si Dondon. So kasama pa si Dondon, yung tumindig ngayon na testigo. Yung si Attorney Carol. At nag-offer daw. At saka Jacob. Marami. Lahat. Ang tanong dito, alam kaya ni Senador Bato itong pagpatawag sa mga inimbita nila para sa investigation na papasok sa isang room para kausapin ni Atong Ang? Kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table.
Inoperan kami agad na, oh, sige, tulungan nyo yan, ganon, tulungan kami. Si mami, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa lahat. Pero hindi kami kumita. So, sa naturang Senate hearing, di pa kumalas si Dondon. Pero nang kumalas na, naunang sinabi ni Atong Ang sa press conference, kasama ang kanyang abogado, na nagbigay umano siyang ilang milyon para sa kandidatura ni Dondon. Pero, grabe talaga ang revelasyon ni Dondon. Tumulong ako kay Dondon nung eleksyon. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. Mr. Atunghang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig. Sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7 para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atunghang. Napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya dyan sa EDSA. Kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Eddie Boy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. May mga butcher ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon. At may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atunghang. May mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? Yes, mayroon ako. Yung si Atty. Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap. Sinagot ko lang na gano'n ang nangyari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atunghang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atunghang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig. Sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7 para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atunghang. Ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Cyril. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawawalang missing sabongero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican, yung nakapula kanina. Yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto
Roger Apla Kurikan. Simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin, simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport, ako na mismo magsundo sa iyo, ayusin natin to. Ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamaka sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan, ang sinabi, pusin mo yung pamilya, biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Sagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang mo na yan. Ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mr. Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sabungero, nawawalang sabungero. Dahil isa kang siguro, sugo. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya. Diyan sa EDSA, kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Eddie Boy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 108. At saka, may latest na pinatay nila, yung sa nagnakaw ng manok, dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Tuwagan ko siya, akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station. Isa ang nakuha nila, napatay nila yon na itapon din sa Talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siyang pinadukot at mayroon nakatakas. Okay. Pinipilit niya ako, nabayaran niya ako, gawin niyang 500 million, una, sinabi niyang 300 million. Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin? Kaya ako, nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulla at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon, mahal na Pangulo. Tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon, nung nag-interview, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Paano nakarating, paano nyo napag-usapan yung sinasabi mong in-offer sa'yo na 500 million pesos? Yung si Atty. Carol na nandyan, nakasama niya kanina sa pag-interview. Yan ang inuutosan niya. May kopya sa akin. 2 beses ako pinadalhan. Nung una sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Atty. Carol. Yan si Atty. Carol, kasabwat yan sa patayan.
Si Alan Bantiles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niyan ni Mr. Atong Ang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. Ano ang susunod mong aksyon ngayon ngang 5 kaso ang isinampa sa'yo ng kampo ni Atong Ang? Nandiyan ang kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Cyril, kaya kong sagutin yan. Yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sabungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niya nga witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Purikan, Bakla. At saka si Rodilo Anig-ig. Yung nakasombrero na pula, yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo, at kaya ko ituro, yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paa yan. Left or right na tato. Basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Yan. Paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cyril, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At lahat tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sabungero. May mga matitibay ka bang maipapakita o ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Binanggit nyo rin ho ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari. Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Pati yung 4 na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung 4 na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Kaya sinasabi nyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone?
Drone, yes. Pinaliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Kaya yan, si Mr. Atungang gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Tinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya. Tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko. Okay, may development na. Alam na siguro ninyo kung ano yung nakuha doon sa Taal Lake, mga kapatid. Abangan ninyo, mula mismo ni PNP Chief General Nicolas Torre III, ang development at nagkumpirma kung ano ang nakuha sa mga divers sa ilalim ng Taal Lake. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Panalangin po natin na mabigyan ng hostisya, no? At managot ang nasa likod dito. Maraming salamat. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the